Sa pang 24 days na po ng standard, ano po, ang standard po ay pang 24 days ay 1 kilo 186 grams dapat. So kaninang umaga, may mga nakuha ko dyan na 1 kilo and 470 grams. Okay, 1 kilo and 400 grams, 1 kilo and 466 grams. Tapos ngayon, meron tayong natimbang ngayong hapon is 1 kilo and 494 grams. Merong 1 kilo lang. Okay, bibidyohan ko na po ang ating kulungang walang amoy. Ito na po yung pruweba, ano po, na dito sa ating palibot, ano po, sa palibot ng ating kulungan ay wala po talagang langaw, kahit langaw po dito wala. Ayan, o basurahan pa yan. Mga basura pa yan. Ayan, may mga pailan-ilan. So normal na langaw, pailan-ilan piraso, ayan, makikita natin. Pero dito po sa sa palibot ng kanyang wala pong langaw at wala po siyang amoy din talaga, no? Ito na siguro yung pinakampit niya na makikita natin sa kanila. Yan, nakapasok na po ako. So, dito, makikita naman natin, ito nga yung, di ba, may video na ako kung paano ko ito ginawang kulungan na to. So, ito po talaga yung target ko na wala pong amoy ang ating kulungan. Ayan, makikita naman natin. Naamoy nyo ba? Naamoy nyo? Wala. What? Bro, what are you talking about, man? O, di ba wala kayong naamoy? Wala po talagang kayong maaamoy kasi wala naman po talagang amoy ang ating kulungang ito. Ayan. So, puro pa yan bahayan, yung paikot niyan. Tapos meron pa dito sa likod dito meron. And then meron dito. So, yun po yung update. Isa sa mga update natin. Kulungang walang amoy. Kaya pwede po to sa sinasuggest ko po sa mga backyard racer, no? Mga backyard, mga gustong mga gustong mag-alaga ng kanilang manok, no? Gustong mag-alaga ng manok. Yeah, pwede po yan, no? Pwede po. No? Pwede po natin gawin sa mga backyard. Okay, so yon. Basta't ganito lang po yung setup natin. Ang ating flooring ay ipa. No, medyo lang ang nakita ko lang na disadvantage nito. Yung pong kanilang pagkain at saka tubig na iniinom ay laging may ipa. No, lagi po siyang may ipa. Hindi maiwasan. Katulad yan, marumi na naman, no? So, hindi po maiwasan. And then, kailangan, pangalawa, dapat may nakareserbang ipa lagi. Katulad nun, meron ako dyan. Kalalagay ko lang kasi nito, pero itong ibabaw niya, puno na naman, no? Okay, puno na naman ang ipot nila. Pero, sa ko po, dahil din po, isa rin pong nakatulong sa atin yung ginamit ko na Atobi technology. Yung kanila pong ipot, yung ipot na yan ng manok. Yan po mga ipot na yan. Wala po talagang amoy. No, ko yan na kapag ka napunta dito sa pagkain nila ay aking kinukuha ng kamay. Wala pong amoy, hindi katulad ng ibang ipot ng manok na mabaho, no? Ito wala po talaga. Bukod doon, no, ay nakatulong na rin po itong ipa na to, no, kasi natatabunan. Yan yung tulong niya na hindi po tayo langawin. Ano po? Pero base po sa mga na-observe ko, yung mga gumagamit po ng Atobi technology, ay wala po talaga silang langaw at wala po talagang amoy ang ipot ng ating mga manok at ang kulungan nila ay walang langaw. Kaya, nire-recommenda ko po to, bukod sa ganito klaseng kulungan, hindi yung ating pong Atobi technology, no, bukod sa napakaganda sa manok, ay napakaganda pa rin po sa kapaligiran natin, hindi tayo makakaperhisyo ng ating kapitbahay. Isa sa ating i-update ngayon ay ang timbang ng ating manok kasi 24 days na. At siya nga pala, ang mortality, nadadagdagan. Ang mortality ko, ayun, meron namang isa doon. 10 na po yung namatay. Ayun, yung isa na yung tulog doon. Hindi po tulog yan, patay na po yan. Ito may isa pa dyan. Bali, dalawa po yung may umiikot po ng puti. Hindi ko po naaagapan, no? Kahit anong na ang pinainom ko dyan, wala pa rin. Hindi talaga sila nakasurvive. So, pang 10 na po, 11 na po yan. Yung isa na yan na namatay ngayon. 11 na po ang nalaga sa ating alaga. Ngayon, update tayo sa timbang ng ating mga manok dito. Ito mga to. Okay, so ngayon ay 24 days nga. November 22 plus kasi October 30 po dumating ang sisiw dito. So ito, timbangin ko to, no? Random ulit ang ating pagtimbang. Halika. So yan na po siya. 1.494. So halos 1 kilo at kalahati na yan. Isang kilo at kalahati na sa 24 days.
At ito, merong maliliit na naiwan. Itong maliit na to, tingnan natin itong maliit na to. May 1 kilo na rin. 1 kilo na rin siya. 1.16. Okay. So isa rin pong maganda sa atubi ay nakakatulong po sa pagpapabigat ng ating mga manok. No, yun po yung isang maganda sa technology na ito. Tapos yung isang maliit ay 1 kilo, 1 kilo lang po. 1.16. So nire-record ko po yung para meron tayong reference, no? Alin pa? Ito isa na to. Ito isa na to. Medyo maliit dito eh. Medyo maliit din pero lampas na rin ito 1 kilo. 1.198. 1.198. Oops! Mapilayan ka. Hanap tayo na isang malaki-laki. Ito. Tingnan natin kung may 1 kilo at kalahati na. Wala pa rin. Yung isa na to. Okay, wala pa rin. 1.3. 1.368. Pero pasok pa rin naman siya doon sa standard. Yung isa na to, isang timbang pa. Itong medyo malaki-laki na. Kasi yan yung target natin na ma-harvest ngayong ma-harvest natin ngayong 28 or hanggang katapusan December 1. Yan. So 1 kilo and 484 grams. Okay, 1 kilo and 484 grams. Pagtanghali po kasi hindi sila masyadong nakakakain dahil sa sobrang init po ng kanilang kulungan ay wala, mga nakahigaan na lang sila, naghingal na lang sila lahat. Ano po? Hindi sila makakain ng ayos. Ito, isang maliit na to. Naiwanan. Pero maliksi naman. Ito, isang malaki na to. Subukan ko lang timbangin to. Dali dito. Yeah. Wow! Isang kilo at kalahati na. 1.592. Yung isa na to. Marami pong mga ganyang kalalaki niyan dyan. 1.592. So, masyado na pong malayo ang kanyang nilalakbay. Ano po? 1 kilo at kalahati na. Itong isa na to. Okay, so ngayon, ay yun lang po muna ang update natin sa ating pang 24 days. And then siguro ay sa susunod, no, kapag na na po sila, na-harvest na po natin ito, saka ako magbi-video kung magkano yung printada natin, magkano kapital, magkano tinubo, at ano-ano yung kanilang mga pagkain na ginagamit ko. Bukod po doon sa gagawin ko po ng sariling video yung atubi technology para dito, dahil talagang bumilib ako. Unang-una, wala akong ginamit na ibang ibang vitamins, no, mga gamot lang. Wala akong ginamit na ibang vitamins kundi puro atubi lang po, no? Puro atubi lang po siya. Ayan. Pagka nagagamot sa gabi, walang atubi. No, katulad ngayon, ilang araw na, 5 days na, walang vitamin sila. Dahil sa umaga, ang ginagamit ko ay dextrose powder naman dahil sa sobrang init nga, no? Para hindi sila ma-dehydrate. At anti-stress na rin siyempre sa kanila dahil talagang stressful po yung sobrang init. Talagang umaabot po ng 35 Celsius degrees ang init po. Katulad ngayon, anong oras na? Alas 5 na, naka 30 Celsius degrees pa rin tayo dito sa loob. Kaya humihingal pa rin po sila, nakanganga pa rin. At okay, so sa ngayon, yun lang po yung update lang po ako. Kumbaga parang rumble lang to. At sa susunod, gagawa tayo ng video tungkol po sa pagpapakain, tamang pakain base po sa aking experience, tamang ano-ano mga gamot ang aking ginamit, no? Kapag may mga sipon, no? Maliban po doon, talagang hindi ko po na-treat yung hindi ko na ayos itong may puting ipot. Delikado pala yan, talagang namamatay sila. No, yung puting ipot. Yan, 11 na po ang nalagas. So sana loobin ng Lord na wala nang malagas. Palagay ko naman ay okay na itong mga naiwan na to. Malalaki na sila. Yung mga maliliit na naiwanan na yan ay masisigla naman maliban doon sa aking PWD. Pero malakas pong kumain ito. Itong PWD na to, malakas kumain to at umiinom po siya. Okay, so yun lang mga kalakwatsero. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, nakaabot ka sa dulo ng video ito, please lang, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin niyo po ang notification bell para kapag mayroon po tayong bagong video, ay agad-agad po kayong manonotify. Yan, pag may update tayo. Yan, hindi talaga siya makatayo. Yan, ganyan lang po ang niya. Pero pag itinayo ko yan, kaya pag pinapakain ko, ay patatayuin natin. Yan. Kain na. Kaya pakainin ko po muna to dahil
Mahirap kasi nag-iisa yung dalawang kamay kasi ang ginagawa ko rito. Ayan, oh. Hindi talaga siya makatayo pero malakas kumain yan at umiinom. Okay, so yun lang mga kalakwatsero ang ating update sa pang 24 days natin. God bless po and bye-bye!